Nagkukumahog na ibinigay ni Nick ang cellphone ni Mando sa kanya bago nagmamadali ang lakad na tumalikod. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa sahig na hospital upang marating lang niya agad ang hospital na sinasabi ng kanyang kapatid. Ang isipin pa lang iyon ay hindi na niya ma-imagine kung anong sakit ang pinagdaanan ng kanyang asawa. Iyong dito pa lang sa hospital na nangyari sa pagitan nila ni Nelia ay malamang sobrang stressful na. Yun pa kayang biglang pumanaw ang ama niya? Anong nangyayari, Nick? Tanong ni Mando sa kanya na hindi niya namalayang sumunod pala sa kanya sa may elevator. Ilang beses niya pinindot ang buton noon. Iho, may nangyari ba sa bahay niyo? Umiling lang si Nick. Hindi alam kung sasabihin niya pa ba dito o mananatiling tikom ang bibig niya. Tito, gagamit ako ng hagdan. Saka na lang po tayo mag-usap. Bago pa makasagot si Mando ay parang hangin na nawala sa kanyang paningin si Nick. Ilang segundo siyang nag-isip. Ikiniling ang ulot, nagpa siyang bumalik na lang sa harapan ng silid ng kanyang anak. Ilang beses na pinagsusuntok ni Nick ang manibela ng kanyang sasakyan. Nakailang mura na rin siya habang mabilis yung pinapatakbo. Madaling araw na yun at wala ng gaanong traffic. Kung kaya naman agad niyang narating ang hospital. Kung gaano siya nagmamadali kanina, ngayon nasa hospital ni parang ayaw na niyang tumuloy pang pumasok sa loob. Natatakot siya na makita ang mukha na nasasaktang asawa. Ang mga luha nitong paniguradong walang patid na naman ang bagsak, hindi lang yon. Ang malaking kasalanan na nagawa niya dito. Nagkabikig ng kanyang lalamunan. Bumigat pa ang kanyang puso habang pinag-iisipan kung anong gagawin niya oras na makita niya ang asawa. Kung kanina'y mas pinili niyang magpaiwan sa hospital, hindi niya ito hinabol. Hindi niya sinundan para aluin. Paniguradong ang sama ng loob nito sa kanya. Baka nga ngayon pa lang ay pinag-iisipan na itong magpirmahan sila ng divorce paper. Pinilig niya ang ulo, binilisan pang lakad ng kanyang mga paa. Vanji Aguilon, agad na sambit niya nang lumapit sa nurse station upang magtanong. Kilala siya doon kung kaya naman hindi niya na kailangan pang maghintay ng matagal at tanungin ng kung ano-ano. Mabibigat ang bawat hakbang niya patungo sa silid na itinuro kung nasaan si Vanji. Hindi pa man siya nakakarating doon, ay nabasag na ang kanyang mga luha, pasimple niyang pinahid to. Una niyang natanaw ang bulto ni Peter. Nakatayo sila sa harap ng silid na parang nag-uusap. Lumipat ang kanyang tingin sa panibagong bulto, panang katawan sa kanyang asawa na kung hindi siya nagkakamali ng tingin ay bahagyang nakahilig ang ulo sa isang balikat ni Alex. Kung saan ay makikita na siya nito. Ang isang kamay ay nakahawak sa bewang ni Krisa. Kung normal na araw lang yon, kanina pa si Nick nakalapit at pinulbos na sa bugbog ang dati nitong nobyo sa ginagawa nito sa asawa. Gusto ng kanyang utak pero ayaw sumunod ng kanyang katawan. Ayaw humakbang ng mga paa niya. Marahil ay dahil malaki ang kasalanan niya. Siguro ay dahil sobrang guilty siya na wala siya kanina sa tabi ng asawa. Maya-maya ay kumalas dito si Chris at pumasok sa loob ng silid. Doon na inihakbang ni Nick ang mga paa papalapit, kaya na niyang magpakita. Itatatak na lang niya sa kanyang utak na walang nakita. Talagang ang kapal mo pang magpakita ngayon dito. Napaayos lang tayo si Krisa. Napalingon na sa malakas na boses na yun ni Alex na galit na galit. Lumagpas ang kanyang tingin kay Peter na inaawat ang kaibigang si Alex at nakita niya doon ang asawa. Matayog na nakatayo, nakasilid sa bulsa ang dalawang kamay, punong-puno ng emosyon ang mga matang nakaburo sa kanya. Mabilis na dumaan sa kanyang isipan ang ginawa nitong pagtulak sa kanya at pag-iwan sa loob ng hospital kanina habang nakabuntot sa kama ng dati nitong kasintahan. Bakas pa sa suot nitong gusot at maruming damit ang tilamsik ng dugo ni Nelia. Kinagat ni Krisa ang labi. Ayaw niya humikbi. Ayaw niya ipakitang sobrang nasasaktan siya. Gusto niyang ipakita ditong matatag siya kahit pa sa kaparehong araw ay iniwan siya ng kanyang mahal na ama. Gusto niyang ipakita sa kanyang asawa na hindi niya ito kailangan sa kanyang tabi. Kaya niya mag-isa at hindi dumidepende sa kanya. At sa araw na yon, ang unang magiging hakbang niya upang ipamukha yon. Huhulaan ko. Naroon ka na naman sa dati mong kasintahan. Huwag mong itanggi, Nick Bentacourt. Tama na, Alex. Wala kang karapatan na mag-react. Pabayaan mo silang mag-usap. Si Peter na mabilis na nilamukos ang bibig ni Alex upang huwag matuloy ang sasabihin pa. Lumayo na muna tayo. Bigyan natin sila ng space. Problema nila yan. Hindi mo na kailangang makisawsaw pa. Halika na. Pilit niyang hinila si Alex sa kabila ng pagwawala nitong maundayan ng suntok ni Nick. Nananatiling nakatayo pa rin at nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa na sa mga sandaling iyon
ay huli na namang naglalabas ng luha. Hindi mahulaan ni Nick kung dahil ba yun sa ginawa niya o dahil sa kanyang ama. Chris, mahinang usal niya sa pangalan nito kasabay ng pagkabasag ng kanyang boses. Hindi na mapigilan ni Chris ang kanyang mga hikbi. Oo, sobrang nasasaktan siya at hindi niya alam kung alin ang mas lamang na pinanggalingan ng sakit na kanyang nararamdaman. Iyon bang harapang ginawa ng kanyang asawa o yung hindi inaasahang pagkawala ng kanyang ama? Hindi niya alam, halo-halo na, basta nasasaktan siya. Sa sobrang sakit noon ay tila ba parang manhid na siya. Gusto niyang tawirin ang kanilang pagitan at yakapin ng mahigpit ang asawa. Kumuha dito ng lakas, isumbong ang sakit na nadarama ng biglaang pagpano ng ama. Ngunit hindi niya kaya dahil batid niya sa sakit na kanyang nararamdaman. Mas malaki rin ang ambag nito sa kanya. Kung hindi siya nito sinaktan ng gabing iyon, sigurado siyang hindi ganong kasakit ang kanyang mararamdaman. Hindi sobra-sobra. Hindi yung pakiramdam niya ay parang unti-unti siyang pinapatay hanggang sa wala na siyang maramdaman pa. Hindi maintindihan ni Krisa kung makakatulog ba siya sa kanya na maibsan ng sakit o mas makadagdag pa ang naging pagdating nito. Hindi niya masasabi na nagpapasalamat siyang nagpakita pa ito dahil sa totoo lang, parang wala na rin naman siyang pakialam sa lahat. Wala na siyang pakialam dahil sigurado na siya kanina nang mangyari sa ospital na 100% hihiwalayan na niya ang kanyang asawa. I'm really sorry. Halos hindi lumabas yun sa lalamunan ng abogado dahil batid niya sobrang gamit na ang salitang iyon. Kada nakakagawa siya ng kasalanan sa asawa niya. I'm really sorry. Pumiyok na ang boses ni Nick at kagaya ng kanyang asawa mabilis na namalisbis ang kanyang mga luha pa ibaba. Tinawid na ni Nick ang kanilang distansya ng asawa. Wala siyang pakialam kung anong gagawin nito sa kanya. Sapakin, suntukin, tadyakan, ubutasin ang tagiliran niya gamit ang suot nitong heels. Tatanggapin niya lahat ng iyon nang walang reklamo kung isa yun sa magpapagaan ng pakiramdam ng asawa. Basta sa mga sandaling yun gusto niyang hatian ito sa sakit ng pagkawala ng kanyang ama kahit na hindi siya sigurado kung kaya niya bang gawin iyon. Walang pag-aalinlangan niya ikinulong ang katawan ng asawang nanlalanig at nanginginig. Hindi malaman ni Nick kung dahil sa sobrang galit nito sa kanya o dahil sa sobrang sakit ng puso niya ng sandaling iyon. Humigpit pa ang kanyang yakap kay Krisa nang hindi ito gumalaw at pinagtulakan siya. Sa sobrang higpit noon ay parang gusto niya na lang itong buhatin upang kunin ang lahat ng sakit. Marahan niyang hinagod ang likod ng ulo nito na lalo pang nangangatal ng katawan ng asawa. Dinig na dinig niyang mabilis at malakas na kalabog ng puso nitong animoy sasabog. Sa galit, sa sama ng loob, hindi niya alam dahil hindi naman ito sinasabi yon. Sorry Chris, wala ako sa tabi mo kanina. Wala ako sa mga oras na dapat ay akong iyong kasama. Parang volume na binuksan at inikot na nagkaroon ng tunog ang iyak ni Krisa. Palakas yun ng palakas. Gusto niya itong itulak papalayo. Gusto niya itong sumbatan, duruin. Gusto niya itong palayasin. Gusto niya iparamdam dito na hindi niya ito kailangan doon. Na kaya niya mag-isa kung ano man ang kanyang pinagdadaan ng hirap ngayon. Makakausad siya kahit na siya lang. Makakabangon siya gamit ang sarili. Pero kahit anong utos niya sa kanyang katawan, hindi niya magawa. Dahil sa kabila ng sakit na idinulot nito sa kanyang katauhan, yung init ng yakap nito ay tila ba nagbibigay sa kanya ng magaang pakiramdam. Marahil dinadaya lang siya ng isipan, pero sure siyang hindi niya kayang gawin ito kay Nick. Hayaan mo yakapin kita ngayon, mamaya pwede mo akong saktan sa kahit anong paraan mo gusto. Bumalong pang mga luha ni Krisa, parang buhos ng ulan yun kanina habang naghahanap ng taxi. Makaraan ng ilang minuto kinalas ni Nick ang pagkakayakap sa kanya, hilang pa rin sa luhang mga mata ng abogado. Awang-awa siya kay Krisa, masuyo niyang pinahiran ang mga luha nito gamit ang likod ng kanyang palad. Parehong nangangatal ang kanilang mga labi, hindi magawang iusal ang sakit. Pagkatapos nito, mag-uusap tayo, aayusin natin ang lahat. Kung kaya pa, kung hindi na, kung ayaw mo na, ibibigay kong kalayaan mo kahit na mahirap. Huwag mo lang ilalayo sa akin ng bata, ha? Sambit ni Nick kahit na alam niyang hindi yun ang tamang pagkakataon. Gusto na lang niya maibsan ang isipin ng kanyang asawa. Ayaw na niyang dumagdag na maging pabigat sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, handa akong ibigay ang lahat-lahat sa'yo. Kahit hindi ko yun kaya, hindi ba? Siya ngayon, asikasuhin na muna natin si papatang pagaling ni mama. Hindi kita pipiliting patawarin ako. Hindi ko rin pipilit ang sarili ko. Inilagay ni Nick ang kanyang dalawang kamay sa magkabila ang pisngi ni Krisa.
Magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. Patuloy niyang pinalis ang walang patid na pagbagsak nito ng mga luha. Muli siyang niyakap nito, ngunit kagaya kanina hindi gumanti si Krisa. Wala na siyang maramdaman pa sa asawa, kundi ang sakit ng pagkabigo sa mga salitang binitawan nito at mga sinabing pangako ng kaligayahan. I'm still here, Chris. Palagi narito lang naman ako. Kahit napiliin mo maghiwalay muna tayo. Sa kabilang banda ay nakarating na rin sa ospital na yon ng mga magulang ni Nick. Hindi pumayag si Mrs. Bentacourt na manatili lang sila sa mansyon at walang gagawin. Hindi pa man nakaparadang sasakyan ay bumaba na si Nati. Gusto na niyang makita ang kanyang hipag at yakapin to ng mahigpit. Damayan, iparamdam dito na hindi lang siya mag-isa. Naroon siya, naroon sila ng kanilang buong pamilya. Ma'am, Dad, mauna na ako. Agad niyang nakita sina Peter at Alex na nasa lobby ng ospital. Nagtatalong dalawa. Malayo pa siya kung kaya naman hindi niya marinig kung tungkol iyon saan. Nang makita niya si Alex ay umayos to ng tayo. Inaplos ang buhok upang kalamayan ng kanyang sarili. Umayos na rin ng tayo si Peter doon. Si Kuya Nick, narito na ba? Tumango si Peter pero walang naging ibang reaksyon si Alex. Kung hindi halatang bad trip na bad trip. Oo, iniwan namin silang dalawa ni Krisa para makapag-usap. Mabuti naman, paano kasi pinuntahan na naman niya ang malanding Nelia na yon? Diyos ko, hindi ko alam kung anong mali sa kapatid ko. Valentine's Day ngayon tapos siya ang unahin niya kumpara. Sabi ko na nga ba naroon na naman siya. Palatak ni Alex na kaagad nilang tinalikuran. Alex! Kinakabahang sigaw ni Peter dahil kilala niyang kaibigang kanina pa doon nakababanas. Ilang beses mo nang kinurap ni Nati ang kanyang mga mata, hindi magets kung bakit gano'n na lang reaksyon ng kanyang nobyo. Oo, kilala niyang kaibigan to ni Chris at kakilala pero bakit? Bakit? Peter, Alex, hintayin niyo ako, sigaw niya. Walang pakialam sa mga taong may ingayan. Habang lulang sila ng elevator ay pinagmastang mabuti na natin ang kanyang fiancé. Parang wala to sa kanyang sarili habang nakakuyom ang dalawang kamao. Nahihimigan niya naman mali. Pero ayaw niya isipin na tutunghulan niya na may kinalaman kay Chris ang kinagagalit nito na sobra sa hipag niya. Sinabi ng kanilang daddy ang lahat sa kanila ng ina habang patungo sila sa ospital. Kasal ng kapatid niya kay Chris at ang gagawin nilang kasal na hindi niya alam kung tuloy pa dahil patang-patong ng problema na yon ay may formality na lang. Kinasal na sila sa judge. Hindi nga niya lubos maisip na ganun. Walang hiya ka, Gilier. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa amin. Nagtanong kami ni Nati noon sa'yo. Nagmamadali na kami. Kahit na, alam mo sa ating pamilya, akong excited. Kung ganun lang din pala na ikinasal na sila noon, sana minadali na lang natin ang ceremony. Nakita pa sana ni Carlitong anak niyang nakatrahe de boda. Hindi umimik si Mr. Bentacourt na sinalang iba pang masasakit na salita ng kanyang asawa. Tingnan mo na. Hindi na ako magtataka kung saan nagmana yung panganay mo. Sa'yo, iginalaw ni Nati ang kanyang magkabilang balikat. Hindi lang kasi yun ang nangyari sa loob ng kanilang sasakyan habang patungo doon. Umiyak ang kanyang ina't paulit-ulit na sinisisi ang kanilang ama at sinik na hindi sinabi yun ng maaga. Ilang beses pang nasapak ng ina ang amang hindi naman lumaban. Pagbukas ng lift ay nataranta na si Nati na mabilis tumakbo si Alex at iniwan sila ni Peter sa loob. Alex! Malakas sa sabay nilang tawag sa kanya at nagmamadali na ring sumunod. Ilang segundong naghang ang utak ni Krisa sa huling sinabi ng asawa. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng mga ginawa nito ay siya pa talagang makapalang mukhang maghahamon. Huwag siyang mag-alala, talagang hihiwalayan na siya ng asawa. Hindi na muling magpapabulag at magpapalason si Krisa sa matatamis nitong mga salita na kulang naman sa gawa. Dumilim ng paningin ng babae, nagpanting na rin ang kanyang tenga. Akmang itutulak na niyang katawan ng asawa palayo upang dumistansya nang biglang may kusinong biglang humila sa katawan nito, palayo sa kanya gamit ang collar nito sa likod. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi niya nakita kung sinong may gawa noon. Nakabitaw to sa kanyang katawan na nagpalaki ng kanyang mga mata. Nakita na lang ng kanyang mga mata na biglang humandusay ang katawan ni Nick sa maraming sahig ng ospital matapos na may sumuntok dito na tumama sa kanyang panga. Napakurap-kurap na doon si Krisa na parabang ang eksenang iyon ay sa TV lamang niya napapanood at nakita. Wala sa sariling hinila niya pasarang pintuan ng silid ng madrasta. Gamit ang lalamig at nanginginig niyang kamay upang wala tong ingay na marinig, habang mga matin na tagpo pa rin ang nangyayari sa kanyang harapan. Walang pag-aalinlangan na kinubabawan na ito ni Alex. Ang dati niyang nobyo at walang pakundangang pinaulanan ng mga suntok na ang madalas na ang tama at target ay mismo mukha ni Nick. Hindi magawang makaporma ng abogado doon nang dahil sa labis na gulat o hindi siya lumalaban dahil nakikita niyang pinapanood silang dalawa ni Krisa na walang kahit na anong emosyon ang mga mata. Hindi sila inawat nito kahit naririnig naman niya ang malakas na komosyon sa kanilang paligid na mula sa mga staff ng hospital na hindi malaman kung anong gagawin sa kaguluhang yon.
Alex, tama na! Sinati yun na pinagpapawisan na ng malamig. Habol ang kanyang hininga. Gamit ang payat na katawan ay pilit niyang hinihila paalis ang katawan ng fiancé sa ibabaw ng kanyang kapatid. Ano bang ginagawa mo sa kapatid ko? Ano bang problema mo? Mangyak-ngyak niyang sigaw sa sobrang sama ng loob. Itigil mo na! Ano ba? Peter! Nagpatuloy pa rin sa ginagawa niya si Alex. Walang sinuman na sa kanya ay makapigil kahit pang fiancé na si Nati para itong galit na hayop na ay magpaawat kahit na kanino. Makinig ka sa amin, Alex. Huwag kang gumawa dito ng gulo. Mahiya ka naman. Si Peter na pilit hinahabaan ng pasensya upang wag na masuntok ang kaibigan upang matauhan. Ang dami ng taong nakakarinig sa kanila. Patagumang sumilip ang iba, iskandalo pa rin to. Kuya Nick, ano ba? Lumaban ka. Bakit hindi ka lumalaban? Baling ni Nati sa kapatid na hinaya ang dami ng bawat suntok ni Alex sa kanya para itong talo ng wala sa sarili. Sinubukan ni Nati na hilahin tumula sa ibabaw ng kanyang kapatid subalit masyadong malakas ang lalaki kung kaya naman makailang beses siyang natumba dahil kada suntok nito, nahihila siya ng nahihila. Hindi mag-function ang utak niya na hinahayaan lang ng kapatid na saktan siya ni Alex. Putok ng kaliwang kilay nito, umaagos na rin ang dugo. Ngunit wala pa rin itong pakialam na nakahiga lang doon na parang isang talunan. Hinahayaan lang nabubugin siya ng mga kamao nito. Nang titigan niya ang kapatid ay doon niya napagtanto ang dahilan. Habang tumatamang suntok sa mukha ni Alex ay nakahinang ang mga mata niya kay Krisa na parang estatong nakatayo lang sa labas na silid. Walang emosyon. Hindi ka ba tutulong na awatin sila? Bulag ka? Krisa, papatay na ni Alex si Kuya Nick. Hindi pa rin kumilos si Krisa na matamang pinapanood lang ang mga nangyayari. Oh my God! This is unbelievable! Palatak pa ni Nati. Bagamat tumulong na rin si Peter na hindi sinasadyang nasuntok na ni Alex, sa inis na lalaki sinuntok na rin niyang kaibigang nagpabagsak dito at bahagyang nagpalayo kay Nick. Ngunit saglit lang yun, na muling makabangon tuwing muling sinugod si Nick na nagawang ibangon ng kanyang kapatid, kinwelyuhan siya ni Alex na kawangis na nagwawalang troro. Nanilisik ang kanyang mga mata, sinampiga niya si Nati, ngunit hindi man lang niya yun ininda. Nasa kay Nick pa rin ang paningin niya, naroon pa rin ang galit niya. Sabi mo mahal mo, bakit sinasaktan mo? Bakit pinili mo pa rin ang dati mong girlfriend? Umalingaw-ngaw na sigaw ni Alex na hindi alintanang pagtalsik ng lawi at ang sugat sa labi dahil sa ginawa nitong pagsuntok ni Peter. Baka sarili ka, manluloko ka, gago ka. Hindi sumagot si Nick na walang emosyon lang na tinignan si Alex. Yung mga tingin hindi siya interesado sa kung anong pinagsasabi ng lalaki, hindi naman lang siya nito tinalaban. Bakit mo siya pinaibig tapos ganyan lang ang gagawin mo? Minahal ka niya. Ilang beses kanyang pinili kahit na alam niya masasaktan lang siya. Hindi mo man lang siya pinahalagahan? Ibinigay niya ang lahat sa iyo. Kulang pa. Kung kailan malapit na kay ikasal, saka ka. Napuno na doon si Nati. Hindi niya na alam kung bakit sila humantong sa puntong iyon. Mapag-uusapan naman nila ito ng maayos at hindi sumisigaw at nagkakasakitan ng pisikal. Alex, tama na! Muling aambag na suntukin ni Alex si Nick nang hinitaw na naman siya ni Nati na sampiga. Ang kapal din ng mukha mo, concern na concern ka kasi dahil dati mo siyang karelasyon. Nahulaan na yun ni Nati. Hindi na niya matiis ang lahat. Nilingon na ni Nati ang hipag na tulala pa rin ng mga sandaling iyon. Marahil nang dahil sa stress sa sakit na pinagdadaanan. Oo, tama ka. Nati at hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Sa lantarang sinabi niya ni Alex ay doon palang natauhan si Nick na bumangon at siya naman ang nagsimulang gumulpi kay Alex. Nagpangbunong katawan ng dalawa, nagpalitan ng mga suntok, tuluyang nabingin na sa tanawing yun si Krisa. Muling na malisbis ang kanyang mga luha. Wala na siyang naririnig kundi ang nakakabinging katahimikan, ang walang tigil na sigaw ni Nati at ni Peter, habang inaawat pa rin ang dalawa na kapag hindi pa nila inawat ay paniguradong magkakamatayan dahil gigil na gigil sa bawat isa. Sinabihan na kitang huwag mo sasaktan at lolokohin ang kapatid ko. Ilang beses kitang binalaan isang maling hakbang mo lang ay babawiin ko si Krisa sa'yo. Ganting sigaw ni Alex. Na marami na ring tama sa kanyang mukha sa lakas din ng mga suntok ni Nick dito. Saan hahantong ang nangyayaring gulo ngayon? Dahil sa naging pagsisinungaling ni Nick. Dahil kaya sa mga nangyari wala ng kasal na magaganap at tuluyan nang iiwan ni Krisa si Nick. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.